The Boss Husband. Credit to the author. 18 hanggang 25. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pambihirang tahimik ang kalye ng bar sa maghapon, na may kakaunting pusa at aso lang na gumagala sa mga lansangan, kakaunti ang mga tao at sasakyan na dumadaan, nakabaligtaran sa pagmamadali sa gabi. Itinulak ni Justin ang pangunahing pinto sa Roslyn Bar, at binati ang napong bartender na si Little Joe. Pagkatapos ay dirdiretsong naglakad patungo sa daanan sa likod ng bar. Ang ilan sa mga waiter, na napansin ang pagdating ni Justin, ay hindi humadlang sa kanya, at sa halip ay binati siya ng may paggalang. Malinaw nilang alam na hindi karaniwan ang relasyon ni Justin at Roslyn. Ang daanan sa likod ng bar ay kakaibang mahigit 50 metro ang haba. Sa dulo nito, nakatayo ang dalawang matangkad na lalaki na nakasot, na nagbabantay sa magandang pintong gawa sa kahoy 3 metro sa likuran nila. Nang mapansin ng dalawa na si Justin ang dumating, agad silang yumuko, at sinundan ng welcome gesture. Tumango si Justin, lumakad papunta sa pintong kahoy na inukit ng bulaklak at binuksan ito. Isang natural na halimuyak ang lumabas mula sa loob, na may kasamang bahagyang amoy ng lavender. Ito ay isang nakakagulat na humongous na silid, na may makinis na kayumangging parquet na sahig, itim na marmol na dingding, at sa gitna ay isang malaking 7-foot wide na kama sa isang leather frame. Ang mga dekorasyong kulay kape ay nagbigay sa silid ng madilim na kagandahan, na nagpapakita ng medyo mababang profile na kagandahan. Sa isang gilid ng silid ay isang full glass na pinto, sa labas ng glass door, ay isang open-air swimming pool at isang maliit na hardin. Mahirap isipin, na sa likod ng isang maingay na bar, ay talagang isang tahimik na santuwaryo, dito, ang tahanan ni Roslyn. Mula sa sandaling pumasok siya sa silid, si Justin ay hindi namamalayan na nakaramdam ng lamig, at kasabay nito ng walang pag-aalinlangan, iniunat niya ang kanyang kanang kamay upang mag-alis. Hu! Isang matalim na tunog ang naputol sa hangin, isang puting kamay na may hawak na matalim at malamig na punyal ay biglang lumitaw 3 pulgada ang layo mula sa mukha ni Justin, ngunit ito ay ganap na naharang. Nang naharang ang palihim na pag-atake, ang punyal sa kamay na iyon ay umikot sa isang iglap, at sa isang paggalaw na kasing kinas ng umaagos na tubig, muli itong tumusok patungo sa mga tadyang ni Justin. Dahan-dahang idinikit ni Justin ang kanyang kamay sa makinis na mainit na braso, marahan itong hinawakan, at itinulak palabas. Ang kamay na may hawak ng punyal ay hindi na makagalaw ng 1 pulgada palapit sa katawan ni Justin. Napagtanto ng sneak attacker na wala siyang sapat na lakas, at itinaas ang kanyang maliit na paa upang hampasin ang likod sa baywang ni Justin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parang nakita na niya ang lahat ng paggalaw na ito, itinulak ni Justin pababa ang braso gamit ang punyal sa isang galaw. Ang maliit na paa ay hindi pa ganap na nakataas, ngunit ang punyal ay naging sandata na nakaharang sa daanan ng paa. Hindi na ako naglalaro. Malungkot na nagpout si Roslyn, at casual na inihagis ang punyal sa sahig, palagi na lang, hindi ko talaga alam kung paano nagsanay ang isang halimaw na tulad mo, mas bata ka pa sa akin pero ang sakit-sakit ng kakayahan mo. Binitiwan ni Justin ang malambot na braso ni Roslyn, ang maisla na pakiramdam na iyon ay nagpahirap sa paghihiwalay, pagkatapos ay tumalikod siya na may ekspresyon ng isang ngiti ngunit hindi nakangiti at sinabi, hindi masama, mas mabilis kaysa sa nakaraang buwan, ang rate ng pagpapabuti na ito ay itinuturing na napakabilis. Ngunit sa harap mo, natatalo pa rin ako sa isang galaw. Inilibot ni Roslyn ang kanyang mga mata kay Justin, at matikas na umupo sa malaking kama. Dahil ito ang kanyang silid, si Roslyn ay nakadamit sa isang walang katulad na casual na paraan, nakasuot ng puting lacy na pantulog na gawa sa sutla, na maluwag na nakatikip sa kanyang mapang-akit na figure. Ang V-neckline sa kanyang dibdib, nakataas ng maraming kambal na taluktok, mula sa cleavage ay may nakitang itim na chiffon bra, na pilit kumapit sa 2 bukol ng pink na laman.
Ang pang-ibabang kalahati ng pantulog ay nakakagulat na maikli, at natatakpan lamang ang kanyang mabilog na ibaba, habang ang makinis na mapuputing hita ay nakasabit sa labas na parang mga prutas, kumikinang na may parang ngipin na kinang. Ang tingin ni Justine ay hindi sinasadyang lumipat patungo sa lugar sa pagitan ng mga hita ni Roslyn, ang tagsibol na sultriness ay umalangaw-ngaw mula roon, ito ay talagang isang pares din ng itim na chiffon na panty. Malabo, lumitaw ang ilang hibla ng itim na damo sa kanyang mga mata. Baka sa mga mata ni Roslyn ang pagmamalaki, dahil sa ilang kadahilanan, ang lalaking ito na nagpakatoto sa kanya ay nagsisikap na lumayo, ngunit sa ngayon ay tila wala siyang gaanong panlaban sa kanyang katawan. Habang lihim na masaya sa kanyang puso, itinapon niya ang isang mas malandi na tingin, na may mapupungay na mga mata na maaaring kumapit sa mga kaluluwa. Justine. Ang ganda ni Big Sis. Maganda. Nilunok ni Justine ang kanyang laway, naramdaman niyang ang kanyang nakababatang kapatid ay ganap na naging mataas ang loob at magiting. Tiyak na nagkamali ang Diyos. Galing siguro sa impyerno ang babaeng ito, di ba sabi nila mga demonyo lang ang may ganyang figure. Gusto. Hawakan. Napakurap-kurap si Roslyn, dahan-dahan niyang itinulak ang strap gamit ang isang kamay, bumungad ang isang maputi at malambot na dibdib, bahagyang bumukas din ang pares ng mga hita niya, dahilan para mas lumino ng kaunti ang malabong kagandahan sa ilalim ng kanyang mga binti. Huminga ng malalim si Justine, sa kabila ng napakaraming dilag na nakita niya, at ang mas nakakasira ng mundo na magandang mukha ng kanyang asawa, si Marian, ang rosas na nasa harapan niya ay nasa pinakamataas na grado pa rin kahit na medyo mababa ang kagandahan nito, kahit na hindi binanggit ang kaakit-akit na ugali, ang figurang iyon ay isang hinog na peach. Ang kasalukuyang Roslyn ay parang pulang rosas na naglalabas ng halimuyak na may matamis na nectar na nagdudulot ng magkahilo. Dahan-daang lumapit si Justine hanggang nasa harap na niya si Roslyn, at dahan-daang lumapit sa kanya. Tinitigan niya ng malalim ang kaakit-akit na mga mata ng peach na bulaklak ni Roslyn, at biglang tumawa ng nakakaloko, Ate Roslyn, gusto ko talagang hawakan, pero kung gagawin ko, hindi ka kukuha ng punyal at puputulan ang kamay ko, hindi ba? Kaya ko bang putulin ito? Mapangakit na sabi ni Roslyn. Masyado kang nakakaakit, nanlambot lahat ng buto ko, baka sa sandaling iyon ay wala na akong lakas. Kung gayon gusto mo bang subukan? Dinilaan ni Roslyn ang kanyang mga labi, at sinabing may tamad at matamlay na tono. Sinipsip ni Justine ang amoy ni Roslyn na tila naglalabas ng mabulaklak na aphrodisiac, ngunit nagpakita ng napakalinaw na mga mata, may kailangan ba akong gawin bilang kapalit? Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang orihinal na mapang-akit na mga mata ni Roslyn ay nawalan ng kulay, at sa halip ay nagpahayag ng ilang pagkabigo, pagtanggi, sakit, at hinanakit. Ang napakaraming masalimuot na damdamin ay biglang nagpatawa ng baliw kay Roslyn, haha, Justine, kaya ito ang nakikita mo sa akin bilang. Ano ang nakikita ko sa iyo? Mapaglarong tumawa si Justine. Nararamdaman mo ba na ang dahilan kung bakit patuloy kong sinusubukan na akitin ka sa kama, ay upang gamitin ang iyong lakas upang makatulong na makamit ang aking mga layunin? Diretsyong sabi ni Roslyn. Tama, nakakatakot ang lakas mo, hindi pa ako nakatagpo ng isang taong kayang ipakita sa akin ang kahulugan ng invincible tulad mo. Sabi ni Roslyn habang isinusuot muli ang kanyang strap ng blusa, muling tinakpan ang magandang nakalantad na balat, hinarap niya si Justine at marahang sinabi, kasabay nito, kailangan kita. Sa kabila ng hitsura na ang aking Red Thorn Society at ang West Union Society ng aking ama ay ang dalawang pinakamalaking underworld gang sa kanluran, ang katotohanan ay ang aking Red Thorn Society ay napakabata pa. Kung talagang gagawa tayo ng todo laban sa isa't isa, ang West Union Society ay maaaring mawalan ng isang bahagi ng mga tao nito, ngunit ang ating Red Thorn Society ay tiyak na ganap na malilipol. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang magandang mukha ni Roslyn ay nagpapakita ng malamig na pang-akit. Justine, naalala mo ba noong gabing una tayong nagkita? Noong gabing iyon, ako ay tinambangan, at ang aking mga kalapit na sakop ay nabura lahat, ako ay nag-iisa na pilit na sinusubukang tumakas sa mga lansangan. Tahimik na nakikinig si Justine at bahagyang tumango. Sa isip niya, unti-unti ring lumalabas ang eksena ng gabing iyon. 19.
Sa pagsikat ng bukang liwayway, isang lobo pangil lamang na parang buwan ang nakasabit sa kalangitan, ngunit sa sandaling ito ang Fanged Moon, ay tila iskarlata. Sa isang tahimik na kalye sa rehiyon ng Kanluran, ang isang pagod na figure ay mabangis na tumakas palabas ng isang eskinita, nagsuot siya ng masikip na katad na damit na nakabalangkas sa kanyang perpektong kurba, sa sandaling ito ay may ilang mga hiwa sa kanyang braso, na may maitim na pulang dugo na tumutulo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang kamay ng isang malamig na itim na dagger, na mukhang mabis ngunit maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang natitirang dugo dito ay patunay na kamakailan lang ay tumusok ito sa laman ng isang tao. Miss, hindi na kailangan pang tumakbo, isang malalim na boses ang ipinadala mula sa bodega sa harap ng babae. Kasabay nito, ang babae ay huminto sa kanyang mga truck at maingat na tumitig sa maraming mga anino na naglalakad palabas, mayroong hindi bababa sa 10 sa kanila. Nakabenda ang ulo ng leading man, na may napakagaspang na mukha, nakasuot ng malaking itim na Amerikana, pinaglaruan ang isang lokal na gawang Glock 37 pistol sa kanyang kamay, na humaharang sa daan sa unahan ng walang pagmamadali o pagkaantala. Miss, ang iyong kakayahan ay talagang nakakatakot, na hindi nakaligtaan ng isang bala, pinatay ang 30 sa aming mga kapatid na mag-isa, at maaari pa ring tumakas hanggang dito. Ang lalaki ay dahan-daang nagsabi ng walang emosyon, gayunpaman, Miss, ang pananambang na partikular na itinakda namin para sa iyo, ay matagal nang inaasahan ito, kaya hinintay namin na maubusan ka ng mga bala, at ngayon ay lumitaw. Black Bear, maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa nakaraan, bakit kailangan mong makipagsabuatan sa aking ama upang labanan ako? Ang babae ay humihingal na pantalon, pagkatapos ng sunod-sunod na pagpatay sa 10 mga kaaway, ang kanyang mga nasasakupan ay nasugatan na o namatay, at siya rin ay ganap na ginugol. Tumawa ng malakas ang lalaking nakakodenamid Black Bear, Miss, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa inyo ni Boss. Ako, ang buhay ni Black Bear ay binigay ni Boss, natural na gagawin ko ang utos ng Gangmaster. Naging mabait si Big Miss sa akin noon, ngunit mula sa sandaling umalis si Big Miss sa West Union Society upang itatag ang Red Horn Society, naging kaaway ni Boss si Miss. Sa makatuwid, natural na ikaw ay aking kaaway, at wala nang puwang para sa pagmamahal na natitira. Ang aking ama ay autokratiko, at gumagawa ng negosyo na walang konsensya, kahit na ang underworld ay ikinahihiya niya. Hindi rin kayo maganda ang pakikitungo niya sa inyong lahat, sa paningin niya, lahat kayo ay mga aso lang na pinalalaki niya, napakaraming matatanda at mga kapatid ang handang bumitaw sa akin, bakit kayo matyaga at matigas ang ulo? Alam ng babae na wala na siyang lakas upang makayanan ang putok ng higit sa 10 tao, at maaari na lamang niyang gawin ang kanyang huling pagtatangka na hikayatin sila. Umiling-iling si Black Bear, malamig ang ekspresyon tulad ng dati, Miss, bago kita paalisin, bibigyan kita ng isang pangungusap, ang isang triad ay maaaring hindi makatao, ngunit dapat pa ring maging tapat. Sa sandaling binibigkas ang mga salita, iniunat ni Black Bear ang isang daliri sa unahan, ang maraming lalaki sa likuran niya ay nagtaas ng kanilang mga baril, habang ang kanilang mga muzzle ay nakaturo sa babae 10 metro sa unahan. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, sa oras na ang lahat ng mga gunner ay handa nang hilahin ang gatilyo, isang parang multo na magnetic male voice ang lilito sa tenga ng lahat. Hey mga bro! Buti na lang iniistorbo nyo akong panoorin ang buwan, pero hindi naman siguro kayo nagbabalak na magpabaril ng higit sa 10 lalaki sa isang babae no? Pagdating sa mga lalaki na bumaril sa mga babae, maliban sa baril sa ibaba, hindi ka dapat basta-basta gumamit ng iba, tingnan ng lahat. Napakaganda niya. Sa loob ng mga salita, ay isang tinig na puno ng panghihinayang. Sino ka? Maingat na inilibot ni Black Bear ang buong paligid, ngunit wala man lang siyang makitang anino. Ang babaeng orihinal na naghihintay sa kanyang kamatayan ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, nakatingin sa espasyo sa itaas na hindi makapaniwala. Isang figure ang bumagsak mula sa langit na parang multo sa harap ng 12-dosenang mga armadong lalaki, tulad ng isang vampira sa mga alamat ng Europa, sa kaakit-akit na liwanag ng buwan, tahimik na binubuksan ang kanilang malalaking itim na pakpak ng paniki, at pinalawak ang kanilang matutulis na kuko. Ito ay isang binata na may mukha na medyo tamad, medyo mabiro, medyo curious, pero higit sa lahat, may pagkadismaya.
Hindi gusto ni Black Bear ang ganitong uri ng titig, ngunit ang kanyang mga buto ay naglalabas ng bakas ng takot. Ano ka ba? Hindi sumagot ang binata, at sa halip ay ibinaling ang kanyang ulo upang tanungin ang babae, kung tutulungan kitang alagaan sila, maaari mo bang aipangako sa akin ang isang bagay? Kaya ko, kahit ano pa. Medyo namumula ang maputlang mukha ng babae dahil sa pagkawala ng dugo sa mga sandaling ito, naiisip niya kung ano ang gusto ng isang lalaki matapos iligtas ang isang babae, kasama na ang pagsakripisyo ng sarili niyang katawan, ngunit sa ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit siya naniniwala na ang kakaibang walang armas na lalaking ito ay makapagliligtas sa kanyang mahinang buhay mula sa 12-dosenang mga armadong lalaki. Hindi mahalaga kung sino ka, dapat kang mamatay. Nagalit si Black Bear, ayaw niyang hindi siya pinansin, at siya ang unang tumutok ng baril sa lalaking iyon. Bam! Kasabay ng paglitaw ng putok ng baril sa nguso, nawala ang lalaki. Nang muli siyang lumitaw, ang isang kamay ng lalaki ay nakahawak na sa ulo ni Black Bear, at bahagya niyang pinahit ito. Ka! Ang Black Bear ay mahinang bumagsak sa lupa, na ang parehong mga mata ay galit na nakabukas, puno ng hindi paniniwala at kawalang kasiyahan. Wala man lang siyang oras para mag-react, at bali na ang leeg niya. Natakot ang lahat ng iba pang lalaking nakasuot ng itim na baril na may hawak na baril, ang lipunan ay may maraming bihasang tao, si Black Bear, na lumabas mula sa underground boxing world, ay misteryosong pinatay habang hinihila ang gatilyo. Paano nasabi ng tanggang oso na ito kanina, tama? Bibigyan ko kayo ng isang pangungusap, parang bala, ay mabisa lamang laban sa mga mahihina. Sa sandaling matapos magsalita ang lalaki, ang kanyang katawan ay muling naging malabo, na sumusugod sa 12-dosenang mga lalaki sa dilim. Sa tuwing lalapit siya sa isa, tinatamaan niya ang isa. Baka hinahampas ng kamay niya ang ulo, o kinukurot ang leeg, o kaya sinusuntok pa ang dibdib, basta lalaki ang tamaan, agad na bumagsak ang lalaking iyon sa lupa. Ang babaeng nanunood sa eksenang ito sa malapit ay nagpupumilit na maunawaan kung ano ang nangyayari, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga sugat ng mga tulisang ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat sila ay agad na namatay sa pamamagitan ng di makataong pagkamatay, alinman sa mga durog na ulo, bali ng leeg, o basag na dibdib. Kung sa punto ng pagdating ng lalaking ito ay naisip ng babae na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay isang bayani na iligtas ng isang kagandahan, kung gayon sa sandaling ito, ang lalaking ito sa kanyang harapan ay simpleng Diyos ng kamatayan. Tama, iniligtas siya ng isang lalaking maladyos ng kamatayan, at pumayag pa siya sa anumang hilingin nito. Sa katunayan, sa sandaling iyon ang babaeng ito ay nag-iisip, kahit na hindi siya sumang-ayon sa simula, naramdaman pa rin niya na hindi niya mapaglabanan ang laban sa kanya, ang isang tao ay maaaring magsabi ng hindi sa ibang mga tao, ngunit hindi maaaring magsabi ng anumang malapit sa hindi sa isang Diyos. Matapos tapusin ang laban na ito nang walang pag-aalinlangan sa paghinga, ipinalakpak ng binata ang kanyang mga kamay at dahan-daang lumakad patungo sa babae, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngumisi siya, na parang wala siyang nararamdaman mula sa pagpatay na ginawa niya, ang pangalan ko ay Justine, ano ang maganda mong pangalan? Roslyn. Walang gana na sabi ni Roslyn. Roslyn. Good name? Tumawa si Justine, napakamot sa kanyang ulo na may kahihiyang ekspresyon, Miss Roslyn, sasabihin ko ang aking kahilingan. Please speak. Ibinaba ni Roslyn ang kanyang ulo, inihanda ang kanyang sarili para sa kakatayin, habang ang kanyang puso ay hindi sinasadyang tumibok ng mas mabilis. Seryosong sinabi ni Justine, Miss Roslyn, sana. Hindi ka nakikipag-usap sa kahit kanino tungkol sa nangyari ngayon, ayokong magkaroon ng gulo sa isang gang, nakikiusap ako sa iyo. Magmakaawa. Nagmamakaawa siya sa akin. Itinaas ni Roslyn ang kanyang ulo sa gulat, sa sandaling ito, na parang nagyelo ang mundo, tanging ang lalaking nasa harapan na may awkward na ngiti ang natitira, na may bahid ng katapatan, at bakas ng init. 20. Ang mga alaala ay parang alak, lumipas man ang panahon, pareho silang mabango. Parehong madyugo at dramatiko ang unang pagkikita nina Roslyn at Justine.
Nang matapos na ikwento ng pambabae na boses ni Roslyn ang mga alaalang iyon, medyo natahimik si Justine. Kalahating taon na ang nakalipas, ang 2 taong ito, sa pagkakataong iyon ay naging magkakilala. Mula sa puntong iyon, ang paminsan-minsang casual na pagpapalitan, ay nabuo sa isang maselang relasyon, medyo malayo, medyo hindi maliwanag, medyo nakakapanabak. Pinaglalaroan ang kanyang mahabang itim na buhok, niyakap ni Roslyn ang kanyang mga tuhod, ngumiti ng nakakalasing at sinabing, "Justine, bago ka lumitaw, alam mo ba kung ano ang iniisip ko?" "Ano?" "Naaalala ko ang mga fairy tales na kinukwento sa akin ng nanay ko noong bata pa ako. Sa mga kwentong iyon, sa tuwing nanganganib ang isang mahinang prinsesa mula sa isang masamang kontrabida, palaging lilito ang isang knight in shining armor at ililigtas siya mula sa kaibuturan ng paghihirap. Sa huli, ang prinsipe at prinsesa ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Palagi kong iniisip na ang linyang iyon ay walang kabuluhan, ngunit ginawa mong totoo ang lahat." Sabi ni Roslyn, na may masayang mga mata, magiliw na nakatingin kay Justine. Hinawakan ni Justine ang kanyang ilong, "Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganitong sensitibo at childish side." "Hehe." Bahagyang tumawa si Roslyn, "Paano ko sasabihin, alam ko na hindi ako prinsesa, at hindi ka knight in shining armor, yep kahit isang knight in shitty armor, wala kahit isang kabayo o armor. Nahulog kang sa langit na parang multo. Gayunpaman, sa oras na iyon naramdaman ko na, ang lahat ng ito ay hindi mahalaga. Naisip ko lang, kung may ganyan lang sa tabi ko in the future. Hindi na niya ako kailangang protektahan buong araw, o lagi akong pasayahin. Basta, sa oras na hindi na ako makalakad, suportahan mo ako ng kaunti, kapag nasaktan ako, bigyan mo ako ng dibdib na makakayakap, na nagpapahintulot sa akin na hindi maging walang magawa, hindi masyadong malungkot, iyon lang ang gusto ko. Rose. Iniabot ni Justine ang kanyang kamay, hinaplos ang kanyang mamasa-masa at maislan na pisngi, "Tapat ako sa iyo, hindi ako mabuting tao, dati, ang bilang ng mga babaeng nakarelasyon ko ay umabot sa 800 kung hindi 1,000. Gaya ng sinabi ko noon, hindi mo kailangan ng isang malakas na katulong, sa iyong mga kalagayan, marahil ang paghahanap ng isang tapat, mapagkakatiwalaang lalaki na buong pusong nagmamahal sa iyo ay para sa ikabubuti. Hindi na pwede yon." Medyo naging malikot ang mga mata ni Roslyn. "Justine, alam mo ba ang relasyon ng mga unggoy at ng kanilang hari?" "Grupo ng mga unggoy. Ang kanilang hari." Natarante si Justine, at nagtanong, "Ano ang gusto mong sabihin?" "Sa isang grupo ng mga unggoy, ang hari ang pinakamalakas na lalaki. Ang lahat ng babaeng unggoy sa grupo ay naging kapareha ng unggoy na iyon dahil ang instinct ng babae ay pumili ng pinakamalakas na mapapangasawa, sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas magandang gene ang kanilang mga supling. Tulad ng mga unggoy, sa buong kasaysayan, ganito rin ang ugali ng mga tao sa lipunan ng tao. Bakit sa palagay mo ang mga lalaking may kapangyarihan ay nagkaroon ng maraming asawa at babae? Pati yung mga pinilit na maging asawa niya, sa tingin mo ba ayaw talaga nila? Dahil maaari nilang makuha ang pinakamahusay, bakit dapat silang tumira sa karaniwan?" Si Justine na hindi alam kung tatawa o iiyak ay sumagot, "Mula dito, naging unggoy na ba tayo? Gumagamit lang ako ng analogy. Gusto kong malaman mo, simula nang magkakilala tayo, sa buhay na ito ay hindi na magkakaroon ng ibang lalaki sa paningin ko. Marahil hindi ikaw ang pinakamalakas sa mundo, ngunit, ikaw ang pinakamalakas sa puso ko." Ang mga tingin ni Roslyn ay unti-unting naging matatag, nakatitig ng diretso kay Justine, "Mahal kita, Justine." Habang nananatiling tahimik ng mahigit 1 minuto, ang ngiti sa mukha ni Justine ay unti-unting lumakas, medyo gumon, at medyo mapaglarong sinabi niya, "Ikaw talaga ay isang hanggal na babae." Ang walang katulad na pag-aalalang hitsura ni Roslyn, ngayon ay nagpakita ng kulay ng kaligayahan, umiling siya at sinabi, "Paano kung ako ay isang hanggal na babae, wala akong pinagsisisihan. Alam mo ba kung ano ang orihinal na layunin ko sa pagdating?" Ang tingin ni Justine ay gumagalaw pataas at pababa, na para bang sinusubukang lingunin ang eksena sa ilalim ng pantulog ni Roslyn gamit ang kanyang mga mata.
Bagamat si Roslyn ay nakahanda sa pag-iisip, lahat ng ito ay lumipad sa bintana na may hindi nakukublihang nakakalasing na tingin ni Justine, habang siya ay namumula pa rin at ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, na nagpapakita ng isang pambihirang mahiyaing hitsura. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Dahan daw ang isinara ni Justine ang magandang maliit na earlobe ni Roslyn, at dahan daw ang kinagat ang malambot na piraso ng laman na iyon. Yee! Parang may kuryenteng dumaan sa kanyang katawan, sumandal si Roslyn sa dibdib ni Justine na parang natutunaw, at humihingal. Ngayon, pumunta ako dito para kainin ka, pink at malambot na babaeng unggoy. Hindi na hinintay na mag-react si Roslyn, humihingal si Justine, mahigpit na niyakap ang maliit na baywang ni Roslyn, at inihagis ang malambot na buto sa gitna ng kama. Si Roslyn, na natigilan sa biglaang pagpapalang ito, ay pumikit, pinayagan si Justine na haplasan at masahihin ang kanyang katawan, hinalikan ito, habang ang kanyang dalayo na liliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kumot sa kama. Ang makinis na sutla na pantulog ay napunit mula sa katawan ng dalayo na gaspang na kamay, ang puti ng nyebe na balat ay nakalantad sa hangin, na nagpapalaganap ng nakakapasong alindog. Parang hindi niya mabitawan ang 1 pulgadang balat, ang maalab na paghalik ni Justine ay nagsimula sa maliit na pusod, at dumausdas paitaas sa makinis na tiyan, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang itim na chiffon bra, inilagay ang 2 D-cup sa itaas ng malambot na laman sa kanyang bibig, patuloy na hinihimas at sinisip-sip ito. Marahil ay napakatagal na mula noong malinaw niyang tinatangkilik ang katawan ng isang hinog na babae, naramdaman ni Justine na mahirap pigilan ang kumukulo niyang dugo. Mabango talaga. Si Roslyn, na kadalasang nagkukusa, ngayon ay parang isang mahiyaing binatilyo. Nang marinig ang tahasang papuri, lalo lang lumalim ang pamumula niya, at tuluyan na siyang hindi nakasagot. Sa wakas, kapag hinahalikan ng mga labi ni Justine ang mga cherry na labi ni Roslyn, tulad ng kidlat at apoy, 2 basang dila ang magkakaugnay sa bawat isa ng walang tigil. Ang matamis na katas ni Roslyn ang nagbunsod kay Justine na hanapin ito ng walang katapusan, hanggang sa puntong nahirapan si Roslyn na huminga at saka lang si Justine ay hindi kusang humalik sa ibang mga lugar. Si Roslyn ay ganap na nawala sa loob ng kanyang unang nagninangas na pagkakasalubong, ang kanyang katawan ay malambot na parang gawa sa tubig, sa bawat bahagi nito ay nagiging isang sensitibong dulo ng ugat, isang haplos lamang, pinahintulutan ang baha na basang marshes na dam alloy pa. Nang mailabas na ni Justine ang mga katawan ng dalawa mula sa lahat ng hadlang, ang isang kamay niya ay naghukay para sa lihim na hardin ni Roslyn, ang basa hanggang sa pagbaha ng nectar ay muling naging sanhi ng pagbilis ng mga hormone ni Justine. Oh! Roslyn my darling, kaya ganito ka sensitibo, ang dami ng tubig sa ibaba ay maaaring gamitin sa shower. Woo! Hindi napigilan ang hiya na tumalikod si Roslyn, hindi pa niya naranasan ang ganoong sitwasyon at hindi na siya makapagsalita, kaya malabo na lang siyang magprotesta. Si Justine na hindi na nakatiis ay hindi na nagsalita, inilabas niya ang kanyang mahaba at mukhang mabangis na nakatayo na ulo ng dragon, at mabangis na hamarang sa malambot na usbong ng bulaklak ni Roslyn. Pakiramdam ni Roslyn ay parang pinupunit ang kanyang mababang kalahati, ang sandaling iyon ng sakit na sinamahan ng pinakahihintay na kaligayahan, ay nagpakawala sa kanya ng 2 agos ng luha, at ang sumunod ay sa halip ay kumaway ng sunod-sunod na hindi mabilang na mga epekto. Sa ilang sandali, biglang maas ang temperatura ng silid, ang malalim na paghinga ng lalaki at ang pasuray-suray na pag-iyak ng babae ay umalingaw-ngaw sa silid. 21. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay kumalma ang mag-asawa matapos magpagulong-gulong sa malaking kama, gumamit sila ng malaking kumot para matakpan ang kalat, at magkayakap sa isa't isa. Tila hindi pa nakakabawi si Roslyn ng kanyang sentido habang ang kanyang buong katawan ay mahinang nakasandal sa dibdib ni Justine, ang kanyang 2 bukol ng malambot na laman ay nagdidikit sa isa't isa, nagpapakita ng isang erotikong tanawin. Ang babaeng nakaranas ng mahalumigmig na patak ng ulan sa puntong iyon ay tila pambihirang kaakit-akit, marahan niyang kinapa ang dibdib ni Justine, at medyo may pagka-coquettish na sinabi, kaya pala nakakapagod ang paggawa ng bagay na ito, mas mabuting huwag na itong gawin sa hinaharap. Bahala ka, hinawakan ni Justine ang pambihirang magagandang balikat, at masamang sinabi, kung hindi mo ito gagawin, makakahanap pa rin ako ng ibang babae na gagawin.
Wala kang konsensya, binabanggit mo ang ibang babae pagkatapos akong pahirapan. Hindi marunong tumawa o umiyak si Roslyn at binigyan ng isang sampal si Justin, pagkatapos ay sinundan kaagad ng tanong ng pag-uusisa, nga pala, ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ngayon, ay hindi talaga dahil sa para gawin iyon ng tama. Iniunat ni Justin ang isang kamay at kinurot ng bahagya ang malambot na mukha ni Roslyn, maaari mong sabihin na oo, pero sabihin mo rin na hindi. Anong ibig mong sabihin? Itinuring ni Roslyn ang kanyang sarili na matalino, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaking mahal niya. Bumangon si Justin mula sa kama, pinagsalikop ang kanyang pantalon at inilabas ang pakete ng hindi magandang kalidad na mga sigarilyo, sinindihan ang isa sa mga ito at nasiyahan sa pagbuga ng ilang usok, pagkatapos ay komportableng ngumiti at nagsabi, ang dahilan kung bakit ito ay oo, ay dahil talagang naaakit mo ako, oo. Noon pa man ay gusto kong kainin ang libreng maliit na matabang tupa. Ngunit alam mo, dahil ang iyong background ay medyo magulo, ang pagkain sa iyo ay katumbas ng pagtatapos ng aking normal at nakaka-relax na pamumuhay. Kaya naman, pinilit kong tiisin ang aking gutom. Tumango si Roslyn bilang pag-unawa, alam ko, hindi ka handang makisali sa mga salungatan sa underworld ng West Region, samantalang ako ang presidente ng Red Thorns Society, na nakikipagsamahan sa akin, ay kapareho ng laban sa buong West Union Society. Natural lang na ayaw mo akong tanggapin, pero bakit ngayon pa? Baka ngayon plano mo na. Nang makita ang nag-aalangan na paraan ng pagsasalita ni Roslyn, tumawa si Justin at nagsabi, hindi mo kailangang mag-isip ng husto, tama, dahil sa ilang hindi kasiya siyang pag-uugali, ako ngayon ay labis na naiinis sa West Union Society ng iyong ama. O maaari mong sabihin, ito ay ilang mga miyembro sa West Union Society na nagiging sanhi ng aking mga araw upang lumipas ang sakit ng ulo, at kaya naisip ko, sa halip na magtago sa paligid tulad ng iba pang mga matatandang lalaki, bakit hindi gawing iyong teritoryo ang buong West Region? Bagamat mangangailangan iyon ng kaunting pasisikap, at magkakaroon ng ilang maliliit na epekto, ngunit, sa puntong ito, buong sakam na itinoon ni Justin ang kanyang tingin sa sexing figure ni Roslyn, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, ngunit, dahil kaya kung puksain ang mga peste na iyon, at kainin din ng isang hanggal na babae na tulad mo, mas masaya ako. Dahil tinawag siyang stupid woman ng kanyang manliligaw, hindi nakatiis si Roslyn sa pagmulat ng kanyang kaakit-akit na mga mata, kaya may dahilan, parang pumunta ka dito ngayon para mag-claim ng down payment. Matapos malaman ang pakay ni Justin, hindi na tinanong ni Roslyn si Justin kung ano ang kanyang mga plano, at hindi rin nag-alala tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, natukoy na ni Roslyn na malapit na ang pagtatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang malalaking lipunan ng West Region. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit labis na nagustuhan ni Justin ang babaeng ito, kung siya ay isang kagandahan lamang, kung gayon si Roslyn ay magiging katulad ng iba pang mga batang babae na kanyang nakasama, at tatapusin niya ang relasyon pagkatapos ng pakikipagtalik. Gayunpaman, halatang babae si Roslyn na marunong magpasaya ng lalaki. Naniniwala siya sa mga kakayahan ni Justin, mga bagay na ayaw sabihin ni Justin, hindi niya itatanong, kung gusto ni Justin na panatilihing suspense ang nakikinig, siya ay makiayon sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakitang interesado. Kapag hindi dumating si Justin para makipagkita sa kanya, hindi niya iistorbohin si Justin ng walang dahilan, at tahimik lang siyang maghihintay sa kanya sa isang tahimik na lugar. Kapag pinuntahan siya ni Justin, masigasig niyang itatapon ang sarili kay Justin, ipaalam sa kanyang lalaki kung gaano niya ito na-miss. Habang mas pinipigilan ni Roslyn ang kanyang sarili ng ganito, nang walang anumang pagnanasa o hinihingi, mas nahihirapan si Justin na makipaghiwalay sa kanya. Ang totoo ay pinag-isipan din ni Justin kung ang sitwasyon kay Rachel ay isang dahilan lamang na nakumbinsi niya ang kanyang sarili. Kung ang status quo ay magpapatuloy ng kaunti, marahil kahit na hindi siya nasaktan ng West Union Society, malamang nasirain niya ang mga ito dahil lamang kay Roslyn, dahil siya ang kanyang malapit na katiwala at kasintahan. Pagkatapos ng isa pang mainit na halikan ng dalawa, dumilim ang kalangitan sa labas, at nagsimulang lumiwanag ang mga ilaw ng lungsod.
Nang makitang malapit na ang oras, hindi na nagpaliban si Justin, at bumangon upang magsuot ng kanyang damit. Noong una ay gustong tumulong ni Roslyn, ngunit hindi niya inaasahan ang sandali na siya ay tumayo, isang matinding sakit ang nagpalukot sa kanyang mga kilay. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at sinabi sa kakaibang boses, "Kasalanan mo ang lahat, pinamaga mo ako." Hey! Awkward na tumawa si Justin at sinabing, "Nakita kong hindi ka dinyugo, at akala ko ayos ka lang, hindi kaya ito ang unang pagkakataon mo." Galit na galit si Roslyn na pumuti ang mukha, "Napunit ang hymen ko na iyan habang nagbisplit ako noong kabataan ko, ano naman, akala mo maluwag ako?" Hindi, hindi. Nagmamadaling tumawa si Justin at sinabing, "Mahal kong Roslyn, iniisip ko lang kung paano mo karaniwang pinipigilan ang iyong mga hinihingi. Ang sikip ng parte mo hindi ko na mabunot, paano maluwag, hehe." Matapos marinig ang nakakahiyang mga salita ni Justin, naramdaman ni Roslyn na tumawa ngunit nakaramdam din siya ng galit, kaya hinayla na lang niya ang kumot sa kanyang mukha at hindi na pinansin si Justin. Itinaas ni Justin ang kumot at ngumiti bilang kasiyahan, at habang mabilis na naglalakad patungo sa pintuan ay tila may naalala siyang isang mahalagang bagay, at nagtanong, "Roslyn darling, gusto ng asawa ko na maghanap ako ng trabaho, at ito ay dapat na isang matuwid. Nag-iisip ako na pumili ng isang paglilibang at walang limitasyong trabaho, ngunit hindi ako pamilyar sa mga kumpanya sa Stonegate City, alin ang masasabi mong angkop?" Asawa mo. Ang ulo ni Roslyn ay lumabas mula sa kumot na parang bala, na may isang pares ng malalaking mata, "Simula kailan ka pa nagkaroon ng asawa?" Buntong hininga, isang buhay na Buddha, na may poker face buong araw, "Ngayon lang kami nakakuha ng sertipiko ng kasal, ang mga pangyayari ay hindi komportable na pag-usapan, ngunit ako ay kasal na." Umiling si Justin sa pagkabalisa. Nagbago ang ekspresyon ni Roslyn ng 10,000 beses sa isang sandali, at sinabi sa isang naaagrabyado na tono, "Bagaman hindi ko kailanman naisip na maging legal na asawa, ngunit hindi mo naman kailangang saktan ako ng husto, di ba? Ang bilis kong naging mistress. Ayaw mong maging legal wife. Bakit?" Curious na tanong ni Justin. "Ang pagiging legal na asawa ay hindi bagay para sa akin, tutal ako ay isang taong nabubuhay sa dilim, at hindi maaring hayagang magpakita sa publiko, gayon din, hindi naman ako mukhang mabuting asawa at mapagmahal na ina, tama ba ako? My good hobby." Kasabay nito, pinandilatan ni Roslyn si Justin. "Ikaw ay kaakit-akit na masamang espiritu," halos gustong ilabas ni Justin ang kanyang baril para makipaglaban muli. Pagkaraan ng ilang sandali ng mahinang pagtawa, mukhang hindi masyadong inisip ni Roslyn ang kasal ni Justin, nag-isip siya sandali, at nagmungkahi, "Kung gusto mong makakita ng mga dilag, at gusto mo ng kalayaan, pagkatapos ay pumunta sa Yellow International, dalubhasa sila sa industriya ng fashion at mga pampaganda. Sa loob ng Stonegate City, at sa loob ng buong bansa, sila ay itinuturing na isang malaking kumpanya. Nakita ko sa balita na ang Departamento ng Public Relations ng Yellow International ay kumukuha, at tumatanggap ng mga aplikanteng lalaki at babae. Balita ko maraming lalaki ang nagmamadaling mag-apply. Departamento ng Public Relations. Mga lalaking nag-a-apply." Naunawaan ni Justin sa isang iglap, at nagmamadaling nagtanong, "So mukhang maraming kagandahan ang Yellow International na ito, ha?" "Oo, magandang pagtrato, mabuting kapakanan, at higit sa lahat ang Yellow International ay itinuturing na kumpanyang may pinakamaraming kagandahan sa buong Stonegate City, pagkatapos ng lahat ng fashion at cosmetics nila, sa tingin ko ito ang gusto mo hobby." Inihayag ni Roslyn ang ekspresyong, "Kilalang-kilala kita." Hindi nahiya si Justin, at tumango bilang kasiyahan, "Mahusay na mungkahi, magandang mungkahi, hindi mahalaga ang sweldo ngunit ang kapaligiran ay, oo. Magre-research ako at mag-a-apply bukas." Nang lumabas si Justin sa silid, si Roslyn na nasa kama ay pinapanood ang pagsara ng pinto at napabuntong hininga. Ang hindi alam ni Roslyn ay, nang lumakad si Justin sa isang maikling distansya mula sa silid, hinampas niya ang kanyang dibdib, at bumulong ng maluwag, "Napakadelikado, ang pagpapanatiling isang may bahay ay nagpapanginig sa aking puso sa takot." 22.
Pagkatapos maglakad palabas ng Roslyn Bar, si Justin ay nagmamadaling umuwi dala ang kanyang sasakyan, ngunit muntik nang mapunta sa maling ruta, dahil hindi pa rin sanay si Justin na lumipat sa Dragon Garden. Nang maisip niya kung paano niya haharapin ang maganda ngunit malamig na mukha ni Marian sa bahay, hindi inaasahang anabangan ito ni Justin. Ang kanyang asawa ay palaging nagbibigay sa kanya ng pagnanasa na asarin siya, na para bang magkaaway sila sa kanilang nakaraang buhay. Dumaan ang kotse sa mga suburb, pagkatapos ay nakarating sa entrance ng highway, biglang napansin ni Justin ang sasakyan sa likuran niya na pinaputukan siya ng mga high beam nito. Nakakunot ang noo, pinili ni Justin na lumipat sa ibang lane, ngunit sino ang makakaalam, pagkatapos ng paglilipat ng mga linya, isa pang sasakyan sa likuran niya ang nagsimulang bumaril sa kanya ng mga sinag nito, ang rear mirror ng kotse ay sumasalamin sa matinding liwanag. Sa oras na ito ay napakababa ng trapiko sa mga kalsada sa suburb, at isa rin itong one-way na dual lane na kalsada, malungkot na natuklasan ni Justin na siya ay minarkahan ng driving club. Gayunpaman, ang isang BMW M3 sa kabuuan ay hindi isang karaniwang kotse, ito ay halos isang nangungunang tier na kotse sa mga production na sasakyan, at hindi madaling maabutin ng mga normal na sasakyan, ang mga miyembro ng driving club na ito ay malinaw na walang ordinaryong background. Gaya ng inaasahan, nang hindi na hinintay na isipin ni Justin kung paano sila haharapin, ang dalawang sasakyan ay nag-overtake sa kanya ng magkahiwalay mula sa kaliwa at kanan. Ang dalawang anino ng kotse ay biglang nagpakita ng kanilang lakas, isang itim at isang puti, sa bilis na 120 ang BMW M3 ay walang awa na naiwan, pagkatapos, ang dalawang kotse ay pumila upang harangan ang M3. Sa wakas ay nakita ni Justin ng malinaw ang dalawang sasakyang ito, kung hindi niya nakita ay hindi niya malalaman, ngunit ang pagkakita sa mga ito ay nabigla sa kanya. Ito ay talagang isang Ferrari F430 at isang BMW M6. Pareho sa dalawang kotseng ito ay maaaring talunin ang M3 Super Coupe. Bagamat sa mga Ferrari, ang F430 ay isang improvement lamang sa F360, at kabilang sa entry class ng Ferraris, ngunit sa huli ito ay Ferrari pa rin, ang pinakamataas na bilis na 320 km/h ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagmamayabang, ito ay ginawa ng mga dagandong ng makina. Tulad ng para sa BMW M6, bagamat ito ay 3 numero lamang kaysa sa M3, ito ay kabilang sa serye ng BMW 6, paanong ang isang 5.0 na litro na displacement engine ay madaling makitungo. Ang tag ng presyo lamang ay higit sa 700,000, ito ay isang ganap na mamahaling produkto. Medyo walang magawa si Justin, kung itong dalawang sasakyan ang humaharap sa kanya, may tiwala pa rin si Justin na maaasahan niya ang mga kasanayan sa pagmamaneho para humanap ng mga pagkakataong maabutin at maalis ang mga ito, ngunit sa sandaling masulyapan ni Justin ang sasakyan na hamarang sa kanya mula sa likuran, si Justin ay maaari lamang sumuko, ito pala ay isang pulang apoy na Porsche 911. Ang modelong ito ay nasa produksyon sa loob ng 40 taon sa ilalim ng Porsche, na may napakaraming taon ng mga reforma at pag-renew, ang pangunahing disenyo ay nananatiling halos pareho, maaari lamang isipin ng isa ang antas ng kalidad ng orihinal na disenyo. Ang paghahambing lamang sa pagitan ng pinakamataas na bilis ng kanyang sariling BMW M3 at ang pinakamataas na bilis ng kotse na iyon ay isang pagkakaiba ng 70 hanggang 80, at walang paraan upang mapuntahan ang pagkakaibang ito. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa mga sasakyang ito, naunawaan na ni Justin ang ilang bagay, ang mga taong ito ay hindi isang grupo ng mga magnanakaw ng kotse, ang mga taong makakabili ng mga ganoong sasakyan, tiyak na hindi magkukulang ng pera. Tila ilang mayayamang bata lang sila para mag-ikot, sinusubukang pagtawanan ang kanyang maliit na sports car. Si Justin ay muling nagdalamhati sa mundo, dahil ang mga maliliit na bata ay naglilibot sa halip na mag-aral, ngunit sa parehong oras si Justin ay masyadong tamad na harapin ang mga ito, ang isang mas kaunting insidente ay mas mabuti kaysa sa isa pa, sa makatuwid, pinabagal niya ang kanyang sasakyan, na nagbabalak na palampasin sila.
Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano, nang hindi hinintay na bumagal si Justin, ang Porsche sa likod ay nagsimula ng tumunog sa kanyang busina, ang dalawang sasakyan sa harap ay nagsimulang bumagal, dumaikit sa kanyang sasakyan na ayaw siyang pakawalan. Sa kasalukuyan, ayon sa mga batas ng Stonegate City, kung ang kotse sa likod ay kumatok sa kotse sa harap, ayon sa batas na ang kotse sa likod ay magbabayad para sa lahat ng pinsala, kaya sa sitwasyong ito, kung si Justin ay kumatok sa dalawang kotse sa harap ay kailangan niyang magbayad para sa kanilang dalawa, ngunit kung ang Porsche sa likod ay kumatok ang driver ay kailangan lamang magbayad para sa bahagi ng isang tao. Sa makatuwid, malulugi siya sa kalakalang ito. Sa sandaling naunawaan niya ang pros linzo ng pag-iisip ng mga mayamang playboy na ito, ipinakita ni Justin ang isang malademonyong ngiti, napakasama ng lasa. Kung tungkol sa paglalaro ng mga sasakyan, hindi siya nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na pinakamahusay, ngunit siya ay top class pa rin. Noong nakaraan, nagmaneho siya ng 12-dosenang mga kagalang-galang na kotse sa Nürburgring ng Germany, at malapit pa siya sa pinakamahusay na mga record para sa karamihan sa kanila. Pagkatapos gumawa ng ilang kalkulasyon, matatag na nagpa siya si Justin na bigyan ang mga taong ito ng walang awa na counter. Gaya nga ng sabi nila, kumain ka ng isang pagkakamali at lalo kang magiging matalino, dahil hindi sila tinuruan ng mabuti ng kanilang mga magulang, hayaan mo itong batang tiyuhin na gawin ito para sa kanila. Sa sandaling iyon ng pag-iisip, nagsimula ng gumalaw ang mga kamay ni Justin, clutch, brake, handbrake, at ang manibela ay umiikot ng husto. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsasaayos na nakakapagpalabo ng mata, ang buong M3 sa sandaling iyon ay nagdrift at naging ganap na 180 degrees. Chi. Ang gulong at tarmac ay nagbuga ng isang malupit na tunog ng pugiling, na ang puting usok ay medyo kapansin-pansin sa gabi. Ang mga pulang taillight ay naghagis ng isang matalim at magandang pulang linya, nang ang M3 ay umusad muli, ito ay umuusad na pabalik patungo sa Porsche 911, malapit na itong itumba. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nataranta ang mga nagmamaneho ng mga sasakyang ito, paano ito nagawa ng lalaking ito? Inaanod. Sa tingin ba niya siya ang Fujiwara Takumi ng Initial D? Gayunpaman, sinabi ng Human Instinct sa driver ng Porsche sa likod, ang lalaking ito ay talagang gustong makipagbanggaan sa akin, gusto niyang gumawa ng direktang banggaan sa higit sa 100 km/h. Dalawang sumisipol na anino ng kotse, tulad ng dalawang marahas na bala, ay malapit ng magbanggaan ng harapan. Sa oras na nakita ng mabilis na 160 km/h na Porsche na ito ang eksenang ito, nang walang anumang oras na mag-alinlangan, naiikot lang ng driver ang manibela patungo sa mga paradahan sa gilid ng kalsada. Ang bagay na nag-iwan sa mga driver na ito na walang katulad na takot ay, ang BMW M3 na ito ay talagang walang kahit kaunting intensyon na magpalit ng direksyon. At dumiretso ito sa paunang landas. Kung hindi dahil sa mabilis na pagbabago ng direksyon ng Porsche, tiyak na magdulot ito ng matinding pinsala sa magkabilang panig, at magiging isang aksidente na lubos na nawasak ang parehong sasakyan. Isa pa, sa kanilang dalawa, isa sa kanila ang napisil sa isang pati. Bumuhos ang malamig na pawis sa lahat ng may-ari ng sasakyang ito, ang landi ng buhay nitong lalaking ito. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Parehong huminto ang M6 at F430 sa harap, huminto sa gilid, bumaba ang dalawang batang nakadesign na t-shirt, at hinaronggan ang daan pasulong na may hindi magandang ekspresyon. Dahan daw ang pinaikot ni Justin ang sasakyan, inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at naglakad patungo sa dalawang lalaki. Alam niya na kung hindi nililinaw ang mga bagay-bagay ay hindi sila magbibigay daan. Bumaba din ang may-ari ng Porsche sa sasakyan, ngunit ang ikinagulat ni Justin ay isa nga itong babae, gayunpaman ang paraan ng pananamit ng batang babae na ito ay abnormal, nakasuot ng pink na mushroom na wig, isang puting karton na t-shirt, at isang maong na short na puno ng mga butas. Ang nagtulala pa rito, ang hikaw ng dalaga ay dalawang bungo, at pareho ang bracelet at kwintas nito ay silver crosses. Kabaligtaran nito ang makinis na maselang mukha na may malinaw na kilay at magagandang mata, lalo na ang pares ng mga mata na nagpakita na ng malabong kabataan at malademonyong alindog.
Hindi pa fully develop ang katawan, parang berdeng mansanas pa, dapat nasa high school age na siya. Ang pares ng mukhang mayaman na mga mata ng batang babae ay nakatitig ng diretso kay Justine habang papalapit ito sa kanya. Nang magkaharap, agad niyang iniabot ang isang maliit na kamay na may tato na purple na maliit na butterfly, nagpakita ng dalawang cute na ngipin ng tigre, siya ay malutong na tumawa at sinabing, ang pangalan ko ay Didi, ikinagagalak kitang makilala. In Zanaican word it's called tiger teeth but it just means maxillary canine, eye teeth, usually young teenagers meron. Her name? Didi literally translate to sugar sugar or sweet sweet, medyo cute, it's only her given name. Tumingin si Justine sa babaeng ito, si Didi, medyo nagulat. Sa una ay inaasahan niya ang isang malaking eksenang puno ng iyakan sa halip na isang palakaibigang pakikipagkamay. Nang walang pag-aalinlangan, iniabot ni Justine ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Didi. Ang pangalan ko ay Justine, hindi maganda na makilala kayong lahat. 23. Bahagyang natigilan si Didi sa sinabi ni Justine, ngunit agad na sinundan ng Gage, na tunog ng pagtawa, na nagpakita ng medyo kakaibang hitsura. Tito, napakatawa mo. Hindi ko alam kung nakakatawa ba ako o hindi, pero kailangan ko kayong troublemayan para buksan ang daan, gusto ko nang umuwi. Sa sinabi nito, sinulyapan ni Justine ang dalawang lalaki. Nabawi lang ng dalawang lalaki ang kanilang katinoan mula sa mapanganib na sitwasyon kanina, nang marinig ni Justine na humiling sa kanila na magbigay daan, isa sa dalawa, isang batang lalaki na may buhok na tinina ng dilaw ang malamig na tumawa at nagsabi, give way. Ginawa mo lang ang isang mapanganib na bagay sa ating big sis na si Didi, nang hindi man lang ibinaba ang iyong ulo o humihingi ng tawad at gusto mo pang umalis. Masyadong simple ang paraan ng iniisip mo. Big sis Didi, paano kung tumawag tayo para sa tulong? Inirerekomenda ng isa pang mahaba ang buhok na may tono ng pananakot. Nagpout si Didi, anong kalokohan ang binubulalas mo, sinabi ko bang may gusto akong gawin sa tiyuhin na ito? Kung gayon sis Didi ikaw. Medyo nagulat ang dalawang lalaki. Matamis na ngumiti si Didi, hinarap si Justine at sinabing, Tito, ang galing mo sa pagmamaneho kanina, tulad ng nasa mga pelikula, pwede mo ba akong turuan? Sa sinabi nito, ipinakita niya ang isang kabataang pananibik na mukhang eksklusibo sa mga kabataang babae, na ginagawang agaran ng iba ang pagmamahal sa kanya. Ang dalawang alipors ay tila hindi inakala na si Didi ay biglang hihingi ng isang driving coach, ngunit sa pag-iisip sa mga tail-swinging moves ni Justine, sila ay nagpahayag din ng kaunting pananibik. Sa kabila ng katotohanan na mayroon silang magagandang sasakyan, hindi nila kayang gawin ang mga ganoong astig na galaw sa pagmamaneho. Medyo malungkot na umiling si Justine, hindi naman, masyadong delikado, bata pa kayong lahat, umuwi na kayo at matulog, huwag makipagkarera sa gabi. Nang marinig ang mga salitang ito, ang nakangiting mukha ni Didi ay tuluyang bumagsak, gumawa siya ng na tunog at sinabing, Tito, ang dahilan kung bakit kita hiniling na magturo, ay dahil ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho ay hindi masama, ito ay lubos na iniisip ko sa iyo. Pero hindi mo ba naisip sandali na nakalimutan na ang eksenang muntik mo na akong patayin kanina? Dahil sa mga salitang ito, hindi na napigilan ni Justine ang pagtawa, oh. Paano mo gustong ayusin? Hindi ka ba magaling sa pagmamaneho? Ayaw mo bang umuwi? Mabuti, pagkatapos ay tatawag ako ng mga tao dito upang sirain ang iyong sasakyan. Pagkatapos ay tingnan kung paano ka magde-drive, at kung paano ka uuwi. Buong pagmamalaking hinailan ni Didi ang kanyang kamay, at ang lalaking may dilaw na buhok sa likod ay agad na sumunod sa utos, masaya siyang naglabas ng bagong iPhone at tumawag. Big Bro Oscar? Si Ate Didi ay binubuli, bilasan mo. Sumigaw ang lalaking may dilaw na buhok, at binigyan si Justine ng masamang ngiti, na tila hinuhusgahan si Justine na tapos na. Bumunot si Justine ng sigarilyo na may bahagyang interes, mahaba ang gabi, at hindi rin niya iniisip na disiplinahin ang mga makukulit na mayayamang batang ito. Tito, sa ngayon ito na ang iyong huling pagkakataon para makapag-isip muli, masunurin mo ba akong tuturuan? O hahayaan mo bang makatanggap ka at ang iyong sasakyan ng kaunting parusa ngayong gabi?
Ang pink na peluka ni Didi ay bahagyang humihip sa hangin, ang magandang mukha, sa sandaling ito, ay hindi katulad ng isang maliit na demonyo. Para bang nakarinig ng hindi gaanong nakakakumbinsi na mga salita ay hindi siya pinansin ni Justin. Si Justin ay palaging tamad na gumawa ng mga hindi kinakailangang dagdag na galaw sa mga tao, dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang ulo, nakatingin sa ilang sasakyang mabilis na nagsasara. Sa isang iglap, huminto ang tatlong sports car sa harap ni Justin. Ang nangungunang kotse ay talagang ang bagong Audi R8, isa pang kahangahangang kotse na may V8 engine. Ang itim na katawan ay nagpakita ng mahusay na mga linya ng texture ng kotse, sa madilim na gabi tulad ng isang mapagmataas na itim na kabalyero. Napakabilis, lumabas mula sa R8 ang isang makisig binata na nakasuot ng Versace shirt, matalim na angular na mukha, mabituing mga mata na may mala-espada na mga kilay, tuwid na postere, at isang ulo na puno ng maikling buhok na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging masigla. Siya ay humigit kumulang 20 taong gulang, ngunit tila napaka-mature. Sa sandaling lumabas ang binatang ito na nagngangalang Oscar sa kanyang sasakyan, 4 na lalaking bodyguard na nakaitim na suit ang dome-kit sa kanyang likod, mahigpit na pinuprotektahan siya. Nang makita ang eksenang ito, naging mapaglaro ang mga mata ni Justin. Sa henerasyong ito ang mga nagmamaneho ng mga supercar ay maaaring hindi masyadong mayaman, may mga bagay tulad ng pagbabayad ng installment, ngunit ang mga taong nakakapag-hire ng mga bodyguard, sa loob ng buong Stonegate City ay ang iilan sa loob ng iilan, sila ay mayaman at makapangyarihan o hindi maihahambing na mahalagang tao. Isang tingin lang ni Oscar kay Justin, at agad na umiwas ng tingin, na para bang sayang ang paghahanap ng isa pang segundo. Didi, anong nangyari? Nagpakita si Oscar ng isang mainit na ngiti kay Didi at nagtanong. Naiinip na nagpout si Didi, na parang wala siyang pakialam sa pagharap kay Oscar, sinenyasan niya ang dalawa pang nasa likod niya na magsalita. Ang dalawang alipors ay marahil ay itinuturing din ng mga kabataang Panginoon ng mayamang pamilya, ngunit sa presensya ng binatang ito na nagngangalang Oscar ay naging napakaamo nila, binati nila si Big Bro Oscar, at ipinaliwanag sa kanya ang mapanganib na eksena. Nang marinig ni Oscar si Didi na muntik nang mapatay ng sasakyan ni Justin, humigpit ang kanyang mga kilay, mula sa kanyang unang tingin kay Justin ng pang-aalipusta, unti-unting napalitan ng malamig na galit. Huwag kang mag-alala Didi, aayusin ko ang usaping ito. Si Oscar tulad ng dati ay napakainit na nakipag-usap kay Didi, ngunit ngayon ay gumawa ng hand gesture sa 4 na lalaking nakaitim na nakadamit. Ang 4 na bodyguard ay maayos na tumango, pagkatapos ay sabay-sabay na sumulong, ang isang kahangahangang presyon ay agad na tumaas. Ngunit tumawa si Justin, tila ang mga bodyguard na ito ay dumaan sa pagsasanay sa militar, ang mga sundalo lamang ang may ganitong uri ng aura, gayunpaman ang kaunting aura na ito ay ganap na walang silbi. Ang 4 na bodyguard noong una ay sinadya na maghagis lamang ng ilang suntok upang matugunan ang kahilingan ng master, ngunit sino ang nakakaalam, bago pa man makalapit ng 3 hakbang kay Justin, naramdaman nila ang isang malakas na aura na bomb tulad ng isang rumaragasang tsunami. Ang mga lalaking ito na pawang mga sundalo noon ay nagsimulang pawisan ang likod. Sinabi sa kanila ng kanilang halos ganap na bumagsak na matalas na pandama, ang lalaking ito ay lubhang mapanganib. Sa isang hindi pa nagagawang antas. Katulad ng isang maliit na bagyo, na direktang humahampas sa malamig na alon ng buong dagat, ang pakiramdam na hindi nila kayang lumaban ay naglalabas mula sa kanilang mga puso. Si Oscar, nang makitang huminto ang 4 na bodyguard ay labis na nalungkot, anong nangyayari? Ang pag-aayos ng isang tao ay napakahirap. Kailangan mo bang ako mismo ang gumawa nito? Nagkatinginan ang 4 na bodyguards at maasim ng ngiti, matapos kunin ang pera ng isang tao para tulungan silang protektahan mula sa kasawian, bilang isang bodyguard servant, kahit alam nilang nililigawan nila si kamatayan, kailangan pa rin nilang umalis. Sa tila parehong oras, ang 4 ay pare-parehong sinampahan ng kaso si Justin, na may marahas na kamao at sipa na ibinato sa kaliwa, kanan at ibabang bahagi ng katawan ni Justin ng sabay.
Bumuga si Justin ng huling hininga ng usok, at inihagis ang upos ng sigarilyo na may mga kislap sa hangin, ang kanyang pares ng mga paa ay bahagyang tumapak sa lupa, at ang katawan ay umaagos na gumawa ng forward somersault, habang siya ay lumapag, siya ay nasa likod na ng 4 na bodyguard, halos hindi nakaiwas sa 4 na tao. Kaagad pagkatapos, ibinato ni Justin ang kanyang mga kamay patungo sa likod, at tumpak na sinalo ang kwelyo ng likod ng 2 bodyguard, huminto ang katawan ng 2 bodyguard, at naramdaman nila ang isang hindi mapaglabanan na puwersa na humila sa kanila mula sa likuran. Nang hindi sinasadya, lumipad ang 2 bodyguard. Tulad ng sa mga espesyal na epekto ng isang pelikula, ginagamit ng katawan ni Justin ang kontrapuwersa ng paghagis sa 2 bodyguard para mahulog paatras, kasabay nito, ang kanyang 2 braso ay yumuko, at direktang siko niya sa natitirang 2 bodyguard ng lumbar spine. Sa isang iglap na kinailangan upang maisagawa ang mga galaw na ito, ang 4 na bodyguard na umaarangkada, ay natumble lahat sa lupa, humahagulgol sa sakit, hindi na makagapang pabalik. Ang upos ng sigarilyo na inihagis ni Justin sa hangin, ngayon lang bumagsak sa aspalto na kalsada, at naglabas ng ilang maliliit na spark. 24. Maging si Oscar, na nangako kay Didi na haharapin si Justin ay naging dila at takot na takot. Ang 2 iba pang lalaki na nakasaksi sa husay sa pagmamaneho ni Justin ay natatarante rin at nakasimangot sa likuran ni Oscar, na walang lakas ng loob na tumingin sa kanya. Tanging si Didi lang ang may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, na parang may napansin siyang kapana-panabik. Ang paraan ng pagtingin niya kay Justin ay ganap na nagbago sa sandaling iyon. Ipinapalakpak ni Justin ang kanyang mga kamay, medyo hindi nasisiyahan at umiling, pagkatapos ay binigyan si Oscar ng isang mapanuksong ngiti, "Young master, gusto mo pa bang manindigan para sa batang babaeng ito?" Ang orihinal na akala ni Justin, kapag nasaksihan ni Oscar ang kanyang napakalaking presensya, pipiliin niyang umatras at hindi na manindigan para sa Didi, ngunit ang pag-uugali ni Oscar ay higit pa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng maikling kaunting panginginig, nagpatuloy si Oscar sa determinadong pagtayo sa harap ni Didi. Ang kanyang tono ay hindi na kasing dominante gaya ng dati, ngunit kasing determinado pa rin gaya ng sinabi niya, "Aaminin ko na napakalakas ng iyong mga kakayahan, ngunit huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang doon, tiyak na paprotektahan ko si Didi." Tila hindi inaasahan ni Didi na mananatili si Oscar nang walang pag-aalinlangan at protektahan siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na siya ay lubos na naantig, ngunit hindi siya nagsasalita ng anumang mga salita ng pasasalamat. Si Justin ay gumawa ng kakaibang ngiti at sinabing, sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang nakatuong emosyonal na panla, hindi masama, medyo katulad sa akin na iyong tiyuhin. Si Justin nakakakuha lang ng isang may bahay ay tumawa ng malakas, tumalikod at naglakad patungo sa kanyang M3. "Aalis ka lang ng ganyan." Tumitig si Oscar sa kawalan, pagkatapos ay naunawaan na pinabayaan siya ni Justin. Bumalik si Justin sa BMW, at kumurap kay Oscar, "Ikaw si Oscar, right? Maaaring maramdaman mo na ang ilan sa mga salitang sinasabi ko ay tumatanda na ako, at ang ilan sa mga salita ay maaaring tunog cliché. In behalf of your character being pretty good, let me tell you. Huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili sa hinaharap, ang pariralang woman beyond a man and a sky beyond a sky, ay hindi bulag na ginawa. Pinapayuhan lang kita na walang ibang intensyon. Pero sa ngayon, hindi mo na ako dapat pinipigilan na umuwi, di ba?" Matagal nang nagtatago sa isang kanto ang 2 binata na nakaharang sa kalsada, sino pa ba ang maglalakas loob na hamarang sa kanya? Pinaandar ni Justin ang kotse at mabilis na umalis sa eksena. Habang pinagmamasdan ng BMW na unti-unting umaalis sa malayo, sa wakas ay natauhan sina Oscar at Didi, ngunit hindi pa rin magawang maisip ang nangyari. Kakaibang tao. May kaunting takot si Oscar, sa kanyang gwapong mukha ay parehong kawalang kasiyahan at paggalang. Ngunit si Didi sa halip ay may mukha ng pagiging bago, na may isang pares ng magagandang mag-aaral na puno ng katalinuhan, walang sino man ang maaaring makaalam kung anong tusong ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pagbalik sa villa sa Dragon Garden, sinalubong siya ni Moang sa sandaling pumasok siya, at nakangiting sinabi, "Young master, bumalik ka na, kumain ka na ba?"
Kung wala ka, mag-iinit ako ng mga ulam. Hinaplos ni Justin ang kanyang tiyan, kung isa sa alang-alang ang ehersisyo ng piston kasama si Roslyn sa hapon, kasama ang karera at paghampas ng mga tao kanina, lubos niyang nakalimutang kumain. Agad na tumawa si Justin at hiniling kay Moang na maghanda ng pagkain. Pagkatapos lunukan ng 2 mangkok ng kanin sa western dining table, sa wakas ay dumighay si Justin sa kasiyahan, hinarap niya ang mukhang nasisiyahang Moang at sinabing, napakasarap sa pakiramdam na may nagluluto sa bahay, lalo na ang nagluluto pati na rin si Moang. Nililinis ni Moang ang mesa habang masayang sinasabi, mabuti naman basta nagustuhan ni Young Master, kumpara sa ginawa ni Young Master, ang kaya ko lang magluto at magbantay ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Medyo nalito si Justin. Saglit na nag-aalangan, medyo naging mapait ang mukha ni Moang, Young Master, ngayong araw nang dumating si Master, kung hindi dahil sa Young Master, malamang nagalit na naman si Little Miss ngayon. Naiintindihan ni Justin sa isang iglap, kaya ito ay tungkol lamang sa usapin ng mag-ama sa araw sa pagitan ni Kevin Lysander at Marian. Hindi marunong tumawa o umiyak, sabi ni Justin, sa nakikita kong si Marian ay medyo galit na tinatawag ng sarili niyang ama na. Na tinatawag na ganyan, kahit sinong anak na babae ay magagalit. Umiling si Moang, walang ideya si Young Master, maaaring galit si Little Miss, ngunit hindi ito may kukumpara sa huling 2 beses. Ilang araw ang nakalipas, dinala ni Master si Little Miss sa isang marriage meeting kasama ang Young Master ng pamilya Cole, ginamit pa niya ang lumang villa para banta si Little Miss, galit na galit si Little Miss kaya tumakbo ito palabas para uminom. Pagbalik niya ay amoy alak ang buong katawan niya, isang araw bago siya hindi umuwi, at nagpalipis ng gabi sa labas. Napanood ko ang paglaki ni Little Miss, ang Little Miss ng pamilya namin noon pa man ay napakadisiplina sa sarili, kung hindi dahil sa galit niya, siguradong hindi siya maglalasing. Awkward na pinitik ni Justin ang kanyang ilong, alam ko na tama, lasing hanggang sa puntong hindi niya napapansin na may nagdroga sa kanya, at hinayaan pa akong matulog sa kanya na parang hostess sa bar, kung hindi dahil sa akin ay hindi niya malalaman kung sino ang gumawa nito. Mas mabuti na ang mga bagay ngayon, masayang sabi ni Moang, sa Young Master dito, hindi na magiging ganoon kadali para kay Master na ay bully si Little Miss, sigurado na ang pagkakaroon ng isang lalaki sa bahay ay ang tanging paraan upang mamuhay ng payapa. Napahiya si Justin na magpatuloy sa pakikinig, at binago ang paksa ng pag-uusap sa pagsasabing, Moang, nasaan si Marian? Kumain na ba siya? Maasim nang ngumiti si Moang at sinabing, nasa itaas si Little Miss, nagtatrabaho sa silid-aralan, pagkatapos na abalahin ang problema kasama si Master sa araw, sa gabi lang ay huminahon at nagkaroon ng mood na magtrabaho, na nagsasabing wala ng sapat na oras para sa trabaho, hindi pa siya nakakain ng hapunan. Hindi ito ang paraan, ang isang tao ay hindi maaaring gumana ng walang laman ang tiyan, kahit na ibuhos ang lahat ng pagsisikap sa trabaho kailangan pa rin niyang kumain ng tama. Kumunat ang noo ni Justin. Iyon din ang iniisip ko, pero matigas ang ulo ni Little Miss, kapag nagsimula na siyang magtrabaho ay hindi niya kami pinapayagang kumatok sa pito, at hindi rin kami pinapayagang magdala ng mga bagay para sa kanya, kung hindi ay magagalit siya. Ang ekspresyon ni Moang ay parehong walang magawa at nagmamahalan. Nag-iisip si Justin saglit. Ang hinaharap ay maaaring isang misteryo, ngunit hindi bababa sa ngayon siya pa rin ang aking asawa, kung siya ay nagugutom ay hindi ako magiging maganda para dito, kaya't sinabi niya, Moang tulungan mo akong maghanda ng isa pang bahagi ng pagkain, ipapadala ko ito sa Marian. Talaga? Marahil kung ikaw yon, Young Master, ang magpadala dito ay kakain si Little Miss, na parang umaasa si Moang na sasabihin iyon ni Justin, masaya siyang nagtungo sa kusina. Hindi nagtagal, dinala ni Justin ang isang tray na puno ng umuusok na pinggan hanggang sa pintuan ng study ni Marian sa ikalawang palapag. Mula sa labas ay walang maririnig na tunog mula sa labas ng eskarlate na pintong ito. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay para kumatok sa pinto, ngunit walang reaksyon. Sa ilalim ng batayan ng kanyang pambihirang pandinig, napakatahimik nito kaya naramdaman ni Justin na kakaiba ito. Na may kaunting pagkalito, si Justin mismo ang nagbukas ng pinto ng study, at tahimik na pumasok.
Sa silid, isang malawak na hanay ng mga libro ang sumalubong sa kanya, na inilalagay ng maayos sa lahat ng direksyon ng maluwag na silid na ito, isang halo-halong amoy ng papel at ang halimuyak ng katawan ni Marian ay napuno sa silid. Sa pagitan ng dalawang masining na kaldero ng kawayan ay isang malaking mahogany office table, sa ibabaw nito ay puno ng iba't ibang uri ng mga dokumento at libro. Ang Marian ng sandaling ito, ay nakakagulat na nakaupo sa isang itim na leather na upuan, nakasandal sa office table na natutulog. Sa isang walang katulad na magandang natutulog na mukha na nawawala ang karaniwang lamig nito, ang kanyang kurbatang balingkinitang kilay, pinong maliit na ilong ng jade, malambot manipis na mapupulang labi, bawat bahagi ay nakakaakit. Ang maliwanag na table lamp ay nagre-refract sa ulo na puno ng kulot na itim na buhok na kaakit-akit na kinang. Biglang nasaksihan ang malambot at mahinang bahagi ng kanyang asawa, si Justine ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang, bilang isang babae, siya ay nasa ilalim ng labis na presyon ngunit kailangan pa rin niyang magtrabaho ng husto. Hindi katakatakang hindi nabubunyag ang kanyang ngiti sa kabila ng pagiging ganito kaganda. Sa pag-iisip na iyon, hindi maiwasan ni Justine na maawa. Habang nakalagay ang pagkain sa mesa, inobserbahan ni Justine ang pag-aaral. Pumunta siya sa isang hanger at naghubad ng coat, dahan-daang naglakad pabalik, pagkatapos ay tinakpan nito ang katawan ni Marian. Dahan-dahan niyang inilagay ang coat sa ibabaw niya, sa takot na magising siya sa ingay. Tapos na sa coat, pinatay ni Justine ang table lamp, dinadala ang silid upang makumplito ang kadiliman at tahimik na umalis sa silid. Sa ibaba, si Moang ay abala na sa kusina, nang makitang maaga pa, binuksan ni Justine ang malaking LED TV sa sala, nakahiga sa malaking komportableng sofa at nanunood ng balita sa gabi. Hindi nagtagal, isang dadada, na tunog ng mga yabag ang nagmumula sa hagdanan, lumingon si Justine, at nakita ang kanyang asawang si Marian na nasa ibaba na. Nasa mga kamay niya ang coat na isinuot nito sa kanya, at tumingin ito sa kanya na may komplikadong ekspresyon. 25. Bakit? Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, na may poker face, sa wakas ay nailabas ni Marian ang salitang ito. Bakit ano? Tanong pabalik ni Justine. Inihagis ni Marian ang coat sa kanyang kamay kay Justine, gusto niyang itanong kung bakit bigla itong nagpasya na alagaan siya at lagyan ng coat, at padalhan siya ng pagkain na iyon, ngunit nang ang mga salita ay umabot sa kanyang lalamunan, medyo nahihiya siyang sabihin iyon, at nasabi na lang, bakit hindi mo ako gin-icing? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong ideya. Nagkunwari si Justine na may inosenteng mukha. Napataas ang kilay ni Marian, sa kanyang puso ay bumubulong kung paanong ang lalaking ito ay napaka-rogue pa rin, hindi mo ba alam na nagmamadali ako? Dahil nakita mo akong natutulog dapat gin-icing mo ako, paano kung maantala ang trabaho ko? Sinabi ko na ngang wala akong ideya sa sinasabi mo. Bumunot si Justine ng sigarilyo, at inisip ang sarili niyang negosyo na sinindihan ito, balak niyang dalhin ito sa libingan. Walang magawa, hindi na nagsalita pa si Marian tungkol dito, at malamig lang na sinabi, kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pinapayagang pumasok sa aking pag-aaral at kwarto, kung hindi ay papaalisin kita. Haha. Tumawa si Justine, umalis ka na. I've never said I want to move in, ikaw ang nagpalipat sa akin, bakit parang ako ang nagmakaawa sa'yo na pasukin mo ako? Hoy, aking mahal na asawa, ang mga salita mo ay nakalito. Ikaw. Gustong magprotesta ni Marian, ngunit naalala na siya nga ang nagpalipat sa kanya, naghanda pa siya ng isang silid at bumili ng mga mahahalagang bagay na kailangan para sa pang-araw-araw na paggamit para sa kanya. Nang walang mas magandang masabi, galit na galit niyang pinandilatan si Justine, hindi ako makikipagtalo sa isang masamang katulad mo, tandaan mong maghanap ng magandang trabaho simula bukas. Sa sinabi nito, nag-iiwan ng isang alon ng halimuyak muli siyang umakyat sa itaas. Sa kalagitnaan ng hagdan, narinig niyang mainit na sinabi ni Justine mula sa sala, tandaan mong kumain. Huminto ang mga yapik ni Marian, isang misteryosong init ang damaloy sa kanyang puso, ipinihit niya ang kanyang ulo at tinitigan ang likod ng lalaking naninigarilyo at nanunood ng TV, medyo nabigla.
Sa lahat ng mga taon na ito, maliban kay Moang na nagpalaki sa kanya, at sa kanyang ina at lola na matagal nang namayapa, talagang walang sinumang nagbigay sa kanya ng ganitong uri ng init ng pamilya, isang mapagmalasakit na lalaki, at mas higit pa sa pag-aalaga. Ang pakiramdam na ito ay hindi pamilyar kay Marian. Muli, naaalala kung paano siya pinrotektahan ni Justine sa maghapon at kung paano niya itinaboy ang hindi matiis na ama na si Kevin sa labas ng bahay upang ilabas ang kanyang galit para sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan tungkol dito. Ang totoo, nang takpan siya ni Justine ng quote kanina, gising na si Marian. Ngunit sa likas niyang malamig na karakter ay hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman, at hindi rin lakas loob na imulat ang kanyang mga mata para harapin ang tagpong iyon, kaya naman na ipagpatuloy na lamang niya ang pagpapanggap na natutulog. Ngayong narinig ni Justine ang pagpapaalala sa kanya na kumain, medyo naantig siya ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling malamig gaya ng dati, at bumalik na may kasamang linya, hindi ko kailangan ng iyong pangangalaga, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanyang pag-aaral. Nang masaksihan ni Mo ang nakalalabas lang ng kusina ang eksenang ito, hindi niya maiwasang ipakita ang isang nasisiyahang ngiti. Matatagpuan sa gitnang distrito ng negosyo ng Stonegate City, ang punong tanggapan ng Yellow International ay isang gusaling mahigit 40 palapag ang taas. Ang salitang international ay hindi lamang ipinagmamalaki, kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ito ay namumulaklak sa tatlong mga merkado tulad ng Europe, USA at Japan. Ang Yellow International ay naging isa pa nga sa nangungunang 10 kumpanya ng Zeneca country sa fashion at cosmetics. Ang buong gusali ng yelo ay parang isang payat at eleganteng silver na sampagita, ang makinis na mga linya nito at simpleng ngunit eleganteng palamuti ay nagpapasigla sa mga papasok sa gusali. Ang hangin ay napuno ng mahinang amoy ng pabango, at lahat ng uri ng mga bulaklak at halaman ay kaakit-akit na inilagay sa paligid ng gusali, na nagdadala ng kagandahan ng kalikasan sa payak na puting kulay na mga dekorasyon ng gusali. Gayunpaman, ang nagpapasikat sa Yellow International Headquarters ay hindi ang kakaibang estilo ng palamuti nito, kundi ang maraming uri ng magagandang empleyado na nakasuot ng OL, office lady, na uniforme. Dahil bahagi sila ng industriya ng fashion at cosmetics, tulad ng inaasahan na ang mga babae ang absolute majority. Ngunit ang kailangan ng cake ay ito, dahil ang Yellow International Recruitment ay malinaw na isinasaalang-alang ang corporate image, lahat ng mga empleyado na papasok sa kumpanya, ay matatalino at magagandang babae sa lungsod, kahit na ang pinakamasama ay mga maselang babae at kaaya-aya. Tulad ng para sa kumpanya o sa kanilang mga kasosyong modelo, maaari nilang hikayatin ang milyon-milyon na mangarap ng gising. Bilang resulta, maraming malungkot na lalaki sa lungsod na naglalakad ng paikot-ikot sa labas ng Yellow International, bawat isa sa kanila ay umaasang makakabit sa isa sa mga babaeng nasa loob. Ang problema lang, ang mga nagtatagumpay ay nasa wala. Sa ganitong kapaligiran, ang pagpasok sa Yellow International ay naging pinakamainam na pagpipilian para sa hindi mabilang na mga lalaki. Maaaring isipin ng isa, mula sa sandaling inilabas ng Yellow International ang advert nito tungkol sa pagre-recruit ng Departamento ng Public Relations, ang bilang ng mga lalaki na sira ang ulo na sinusubukang mag-apply. Sa makatuwid, para sa recruitment ng Yellow International, nakabuo sila ng ilang espesyal na kinakailangan na naaangkop lamang sa mga lalaki. Bilang isa, ang mga lalaking aplikante ay dapat magkaroon ng bachelor's degree sa unibersidad o mas mataas mula sa nangungunang 50 unibersidad sa mundo. Bilang dalawa, ang mga lalaking aplikante ay dapat nabihasa sa hindi bababa sa 2 wikang banyaga. Sa ganitong mga kondisyon, ang mga lalaking gustong samantalahin ang pagkakataong ito para sa kanilang mga personal na pagnanasa ay lahat ay natakot sa hanggal. Kung may lalaking tutuperin ang mga kondisyong ito, bakit pa siya pupunta sa Yellow International para maging public relations officer? Kahit na hindi sila mga top-level executive, magiging elite sila ng anumang kumpanya. Maaaring mahalaga ang mga dilag, ngunit kung mayaman ang isang tao ay kulang pa ba sila sa kagandahan? Sa huli, sa araw na isinasagawa ng Yellow International ang panghuling panayam nito, sa mga 12-dosenang dumating para sa panghuling panayam, ang tanging mga lalaking natitira ay wala pang 10.
At sa mga lalaking ito, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng mga branded na gamit sa buong mundo, na may mga mapagmataas na ekspresyon ng pagiging walang kapantay sa mundo. Malinaw na hindi nila sineseryoso ang trabahong ito, na naniniwala sa kanilang mga puso na, ako ang pinakamahusay sa mundo. Sila ay ganoong layaw na mga anak, ang kanilang layunin, at ang dahilan din ng kanilang pag-a-apply sa trabaho, ay naghahanap lamang ng kilig at babae dahil sila ay naiinip. Sa ngayon, may 5 minuto pa bago magsimula ang huling 2 pagsubok. Ang una ay isang nakasulat na papel, at pangalawa ay ang pagsagot sa mga tanong ng tagasuri. Sa huling 30 higit na mga tao na natitira sa bulwagan, ang karamihan sa mga kababaihan ay tila kinakabahan, habang ang natitirang 7 o 8 lalaki ay relax at walang pakialam. Nakatayo sa malawak na bulwagan na hugis pamaypay, sa gilid ni Justine ay nakaupo ang isang matabang lalaki na may mamantika na ulo at mapang-akit na mukha, makikitid na salamin sa mata, na nakadamit ng mga gamit na may tatak na Armani. Hoy, kuya, anong bulaklak ang nagustuhan mo? Lumapit ang mataba at sinabing may nakakaawang ngiti. Hindi tiyak na nagtanong si Justine, ano ang ibig mong sabihin kung aling bulaklak? Nagpapanggap pa rin. Pilyong ngumiti si Fatty at sinabing, Kuya, hindi mo kailangang kumilos ng sobrang cold at reserved, at worst pwede na muna ako, nagmahal na ako sa pinuno ng Public Relations Department na si Talia. Sige, turn mo na. Natahimik si Justine sa katapatan ng mataba, at sinabing, nandito lang ako para sa trabaho, may asawa na ako. Bastos ka. Sinong maniniwala sa peking kwento? Binigyan ni Fatty si Justine ng walang katumbas na tingin, ang mga tapat na tao ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan, sino sa iba pang mga kapatid na nakaupo dito ang wala dito dahil may pera silang ngunit wala silang mapaggastos at kaya naghanap ng mga babae. Suot mo ngayong summer ang pinakabagong fashion ni CK, Calvin Klein, para mag-apply para sa isang maliit na trabaho sa PR, sa tingin mo ba ako ang tanga o ikaw ang tanga? At kahit isang asawa. Kung sinabi mong mayroon kang 10 manliligaw ay maniniwala ako, ngunit sino ang walang ibang gagawin kundi ang magpakasal sa isang asawang mamamahala sa sarili? Namangha si Justine, tahimik siyang umiling, bumantong hininga at sinabing, paano na ang bansang ito ay mas bukas pa kaysa sa ibang bansa, napakabilis ba ng pagbabago ng mundo? Hindi kaya naging mabuting tao ako sa henerasyong ito. At hindi na niya pinansin ang walang base ang paghihirap ng mataba. Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok ang mga pinto ng bulwagan, isang ginang na nakasuot ng itim na damit, snow white shirt, at buhok na nakatali at dahan-daang pumasok, sa likod niya ay sumunod ang 4 na magagandang OL na may dalang materyales. Nandito siya, nandito siya. Kaya personal na pinangangasiwaan ni Talia ang pagsusulit. Ang mataba sa kanyang tabi ay nagsimulang kumilos na parang kumuha ng ecstasy, nasasabik siya hanggang sa puntong nagsimula siyang ilipat ang kanyang puwitan sa upuan, ang kanyang 2 malalobo na mata ay tumitig ng husto sa babaeng nakauniporme na nagngangalang Talia. Hindi lang mataba ang natuwa sa mood, maging ang ibang mga lalaki ay nagpapakita rin ng mataimtim na titig, halatang tinitingnan din nila ang malambot na bulaklak na ito bilang kanilang biktima. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.